Mapait man ang naging kapalaran ni Flor Contemplasyon, napamahal siya sa atin at naging bahagi ng ating kasaysayan. May hindi ba't hindi mabilang ang mga taong nakiramay sa kanyang pamilya, nag-abot ng kaunting tulong at nagdasal na tanggapin na si Flor ng ating Panginoon. Ngunit ngayon po ay may napakasensitibong problema ang kanyang mga iniwan sa buhay. Sa kanilang pagbubukas ng loob, kami ay handang tumulong. Noong Pasko, ito ang larawang ipinakita sa amin ng Pamilya Contemplasyon, na wala man ang ilaw ng tahanan ika nga, maayos at tahimik namang namumuhay ang kanyang mga iniwanan. Iyon ang akala namin. Wala kaming kamalay-malay na palabas lang pala ang lahat ng ito. Iba ang nangyayari. Pagkalipas ng Pasko, kami nakatanggap ng tawag mula sa isang taga San Pablo. May bago daw kinalolokohan si Efren Contemplasyon at ubos na daw ang perang naipundar para sa pamilya. Noong Miyerkules at Huwebes, kami nagpunta ng San Pablo upang tiyakin ang lahat ng ito. Itinuro kami ng aming source sa apartment na ito sa Cardil Village na di umano'y tirahan ngayon ni Efren at ng kanyang bagong kinakasama. Totoo nga, at ito'y kinumpirma mismo ng bagong babae sa buhay ni Efren. Ang mga larawang ito'y ipinakita niya mismo sa amin. Wala noon si Efren kaya't kami tumuloy sa dati niyang tirahan. Doon, ang dinatnan lang namin ay si Russell, ang pangalawa sa mga anak ni Flor. Magkakahiwalay na pala ng tirahan ang mag-aama. Ang ama niyo daw parang may iba ng kinakasamang babae. Ano masasabi mo dyan? Bali kasi wala naman akong alam dyan dahil doon ako sa biyanan niya po nakikitira. Unay halatang gustong pagtakpan ni Russell ang anumang pagkukulang ng kanyang ama. Pero unti-unti, binuksan din niya ang kanyang loob sa amin. Minsan nga medyo may konting tampuhan kami ng papa ko dahil nga sa pera dahil yung minsan nagpapirma siya sa akin, hindi ko pinirmahan. Bali yung nagtampo siya sa akin. Yung pala gagastusin nung piyesta. Tsaka bibili sana siya ng ibang materyales na gagamitin para doon sa pagpapatayo naming apartment. Hindi naman niya sinabi sa akin kung saan niya gagamitin. Kaya hindi ako pumirma. Kasi syempre may rights din naman ako para malaman ko kung saan niya gagamitin ang pera. Not kill anybody! Mawala kayo! 2 million pesos ang kinita ng pamilya mula sa Viva Films ng isa pelikula ang buhay ni Flor. Dagdag pa dyan ang limpak-limpak na abuloy at donasyon. Ayon kay Russell, kalahating milyon na lang ang natitira matapos na bumili si Efren ng lupa, 2 sasakyan at isang tricycle. Bagamat naiintindihan ni Russell ang mga pinagkagastosang ito ng kanyang ama, may mga ikinasasama pa rin ang kanyang loob. Minsan, syempre, may guilty rin ako sa papa ko, pero hindi naman mawawala sa isang pamilya na mayroon kayong tampuhan. Mawawala rin naman yun. Pero minsan naiisip-isip ko nga na, yun nga, buhay ng ina ko yung kapalit dun sa pera nyo. Sana naman pag-ingatan at kung gagastusin, isipin muna kung tama ba at kung saan dapat gastusin yung pera. Kaso, syempre, naano rin yung papa ko dahil gusto rin naman niyang kumita dahil baka sakaling siya doon sa business niya na sakaling kikita siya doon. Tinanong din namin si Russell tungkol sa bagong babae sa buhay ng kanyang ama. Siyempre masakit sa akin yung ginagawa ng papa ko kasi ang alam ko si Ellen pa rin ang kinakasama niya. Si Ellen de la Cruz ang dahilan kung bakit nagkahiwalay noon si Flor at si Efren. Sa mga nakapanood ng pelikula, si Ellen ay si Jacqueline Jose. Siya ang babae sa buhay ni Efren nang bitayin si Flor sa Singapore. Siya daw ang nagsumikap upang mailapit ang kaso ni Flor sa gobyerno. Ako kasi yung lumalakad nung pumupunta ng DFA, ako yung nag-submit ng mga file, nakasama ko si Nini. Minsan di sumasama ang papa niya dahil wala naman yung alam sa ganyan hindi na magsasalita yun Kaya hindi ko matanggap sa sarili ko nung nabalitaan ko nagkaroon siya ng babae na yung mga pagsasakripisyo ko yung pala ang kapalit. Ayon kay Ellen, Agosto pa lang ng nakaraang taon o 4 na buwan pa lang matapos mailibing si Flor, may bagong babae na si Efren.
At kahit na wala daw halos trabaho si Efren, nagawa niyang ibahay ito. Simula na nga nung mamatay si Flor, hindi na siya nagtrabaho. Bago umupa pa sila ng apartment ng babae niya. Saan sila kumukuha ng pera? Siyempre doon sa pera ni Flor. Kumikita yung jeep, yun ang ginagamit nila. Bagamat masama pa rin ang kanyang loob, aminado si Ellen na may leksyon ang lahat ng ito sa kanya. Ang sa akin lang sana, kahit nagkaganyan siya, huwag niyang pabayaan ang mga anak niya dahil yung pera niyan hindi para sa babae niya at sa kanya, para yun sa mga anak niya. Sabi ko nga sa sarili ko, siguro pinarurusahan ako ni Flor nung... Dahil siyempre nung nangyari sa kanya, ako yung naging kapalit habang nasa Singapore siya. Sabi ko naman sa sarili ko, Flor, sana naman hindi ganitong parusang ibigay mo sa akin dahil kung tutuusin, sobra na akong baya dahil ako ang lumakad ng kaso mo. Ako yung nagbigay ng kinabukasan sa mga anak mo. Nung nakakulong ka, ako nag-aasikaso sa mga anak mo. Ako yung nag-iintindi sa kanila sa iyo, mag-aama. Sabi ko nga, ano pang kulang para ako ganito nila? Kinuha din namin ang panig ni Efren. Wala akong gulukwa na hindi ko naubos sa mga anak kasama ko. Ang pera, inuubos ko para sa mga anak ko. Unang-una, ibinili ko ng lote. At sa ngayon, ang bala ko nga ay ito, makapagpatayo ng bahay para sa mga bata, hindi para sa akin. Hindi kinakailan ni Efren na mayroon na siyang bagong kinakasama. Meron. Dahil, hindi, si El naman, talagang wala nang... Hiwalay na ho kayo noon. Pero pinapabulaanan niya na ang perang iginugugol niya dito'y galing sa naipundar para kay Flor. Itong apartment na tinitirhan nyo, totoo ho ba na yung pinambabayad nyo dito, galing din dun sa pera ni Flor? Itong kinuha ko dito, inuupa ko dito, yung kinikita ng sa yung aking paikot-ikot na pera sa tulad ng jeep. Yung, kasi marami naman ako palabas na pera na mayroon ako nagpapasada ng jeep, doon ko kinukuha. Tsaka kumikita rin ng konti sa pakunti-kunti yung dilensya. Sa ngayon, ayon sa kanya, nagpapatayo siya ng apartment para sa kanyang mga anak. Hindi daw totoong inuubos niya ang pera para sa personal niyang mga pangangailangan. Kung noon anya'y marami siyang naging pagkukulang, ngayoy pinipilit daw niyang magbago. Nung okay ganitong hindi ganito, lahat ng besyo nasusunod ko. May sugal ako, hindi sa sabong, yung madyong, itong etyan. May mga diversyon na iba. Pero sa ngayon, hindi ko unting sugal, hindi ako makapagsugal. Ayun lang. Wala akong bisyo-bisyo ngayon. Ano lang kung kulang sa akin, talaga sa aking anak, yung ito lang, kung aking kambal, siyang kapisan yun. So ano, parang nagbagong buhay ho kayo matapos yung nangyari? Ay, malaking pinagbago. Malaking pinagbago. Humihingi si Efren ng pangunawa at nakikiusap na wag naman daw sana siyang agad husgahan. Pero yung mga humuhusga, mga guwan, siguro inggit lang. Akala nila, ang pera ko, ang bali-balita, milyon-milyon. Pero sa totoo lang, talagang ako'y, sa ngayon, ako nga, masakit ang ulo ko, parang ako'y gipit. Dahil sa pagpapatayo ng bahay ng anak ko. Bunga ng nangyari kay Flor Contemplacion, nagkaisang muli ang sambayan ng Pilipino. Siya ang naging simbolo ng mga Filipino overseas contract workers. Nakidalamhati at naawa ang marami sa kanyang mga iniwanang asawa at mga anak. Marami ang nagabuloy at tumulong sa pag-asang maski paano'y magbabago ang kanilang buhay. Sayang naman kung ang lahat ng iyon ay mauuwi lamang sa wala. So, anong gusto mo sana mangyari sa buhay niyo ngayon? Kasi gusto ko sanang mangyari, bumalik yung dati, masaya kami. Tsaka, wala yung masaya kami nagsasama kahit na wala kaming pera. Masaya naman yung pamilya namin. Para po sa Brigada 7, ito si Jessica Soho, reporting. Nung umiiyak si Russell, para ko na-imagine na si Flor yung umiiyak eh. Ano ba nangyari? Bakit ba? Ano bang pakiramdam nung bata? Tito Sen, siguro ano siya, torn or nasa dilemma siya. Kasi on the one hand,
ayaw niyang saktan syempre yung ama niya dahil bawat bigkas niya ng masama tungkol sa tatay niya, para na rin niyang sinasaktan yung sarili niya. Pero on the other hand, nakikita naman niya yung kung ano nangyayari sa kanilang pamilya. Yung nabanggit niya na yung kinita daw nila, yung 2 million na binayad ng Viva Films at yung abuloy, tila lumalabas, konti na lang ang natitira, kalahating milyon na lang. Yeah. Kaya parang nagpapanik din siya na sayang din yung opportunity na eto na, nagkaroon sila ng pagkakataon na maiangat yung buhay nila, parang nauuwi naman sa wala ang lahat. Masama. Nagamit mo yung word na masama. Masama para sa ibang tao, no? Pero kay Efren, maaaring hindi masama yung nangyayaring personal sa buhay niya. Ngayon, ang tanong dito, yung bang 2 million at yung iba pang mga abuloy na ibinigay ng ating mga kababayan para kay Flor at sa pamilya ni Flor, ginagasta ba ni Efren para sa kanila, para sa mga bata? Tito Sen, pag kinausap mo yung si Russell at yung iba pang sources natin, ang sinasabi nga nila parang nawawaldas daw yung pera. Pero pag tinanong mo naman si Efren, in fairness to him, sinasabi naman niya na nagpapatayo daw siya ng bahay para sa kanyang mga anak, etc. Para sa mga anak niya. Pero ang nakita lang natin na napakatingkad na nangyayari, yung mga anak niya hindi nagbago ang buhay, pero siya nagbago ang buhay niya dahil hindi na siya nakatira sa barong-barong, nakatira na ngayon siya sa isang apartment at meron siyang bagong kinakasama. Kung ginagasta niya yung pera nila para sa mga anak niya, ano ginagasta niya para rin sa kinakasama niya bago? Tito Sen, nakabili daw siya ng pampasaherong jeep at yung kinikita ng jeep na yun daw ang pinantutustos niya dun sa bahay. Yung pinambili niya ng jeep? Yun, galing dun sa abulo yun. Galing dun sa naipundar na pera dahil kay Flor. Kasi baka sabihin ng ibang mga kababayan natin, kaya ako binibring up kanina itong tungkol sa word na masama, na maaaring kay Efren ay hindi. Baka sabihin ng iba nating mga kabrigada na personal na buhay itong pinanghihimasukan natin. Oo nga, personal nga, pero hindi personal yung pera ng tao Kumbaga, Tito Sen, binigay diba? Kumbaga, Tito Sen, wala tayong kinalaman dun sa kung may bagong babae sa buhay ni Efren o ano pa man yun. Kahit na ilang buwan lang ang nakalipas matapos ilibing si Flor, meron na pala siyang bagong babae. Wala tayong pakialam doon. Ang pinapakialaman lang natin dito, Bale, kung nasa napunta yung inabuloy ng taong bayan. Dahil ang gusto ng taong bayan, yung perang ibinigay nila, dinonate nila sa pamilya ni Flor, nakatulong sa pamilya ni Flor. Tito Sen, parang mukha namang nakatulong. Nakatulong naman. Nakatulong kay Efren at saka sa, nakatulong sa mga bata. Pag tinanong muli si Efren, sabi niya, ginagawa niya ang lahat para sa pamilya nila. Pero pag kinausap mo yung si Russell at yung ibang sources natin at yung mga taga San Pablo, parang open secret na nauubos nga yung pera, Tito Sen. At ang nakapanghinayang po dito, dagdag ko lang, kasi parang naging simbolo si Flor Si Flor Contemplacion naging simbolo. Gayon din yung kanyang pamilya, naging simbolo para sa ating lahat. Ang responsibilidad natin para tignan kung saan napupunta yung mga napakagandang mga nangyari matapos yung nangyari sa Singapore. Parang nauuwi po sa wala Sa bagay, nauuwi sa wala. Maaaring hindi pa naman huli ang lahat. Maaaring makabawi pa. Maaaring tama rin yung sinasabi ni Efren na kung sakali pagkatapos nitong lumitaw ngayon, baka naman tumama na talaga yung sinasabi niya na magagasta ng mabuti at para sa mga anak niya at pamilya niya. Tito Sen, iniimbitahan niya pala tayo na kung pwede daw, kung gusto natin, inspeksyonin natin yung pinapagawa niyang, yung binili niyang lupa at yung pinapagawa niyang mga apartment daw para sa kanyang mga anak. Para sa mga anak? Oo. Sa basta Mother siguradong Day, babalik tayo sa San Pablo para tignan talaga. Basta siguradong para sa mga anak niya at para sa pamilya ni Flor na siyang pinagbigyan ng ating mga kababayan ng pera, okay lang. Huwag lang sa hindi inaasahan ng ating mga kababayan gagastusin yung pera. Sa bagay, ika nga, maaaring hindi pa uli lahat. Nandiyan dyan, makikita natin. Parang Efren, panonoorin ka namin. Marami kaming barkada dyan sa San Pablo. Marami tayong kaibigan dyan. Salamat, Jessica. Salamat po. Naway, huwag nating itago yung ating mga sama ng loob. Pag-usapan at bigyan ng lunas. Kung nagulat man kayo sa mga pangyayari noon, magising na kayo ngayon. Hostage situation, matapos ang ilang paalala.